Good day mga idol. In today's DIY, bale mag-ayos tayo ng microwave. Hanabishi, manual lang ano niya. Hindi pa din. Ang complaint ng hindi naman ang customer, bale kapitbahay namin kasi napanood niya raw sa YouTube channel ko na nagagawa ko ng electric fan, ng washing machine, yung ref na ayos ko. Sabi niya saan, pag practicean ko, baka daw sakaling maayos ko. So, sabi ko, sige, dali mo. Dinala niya kahapon. So, bali ngayon ko ayusin. Tingnan ko ano sira. Kaya niya pala natin yung multimeter ko. Bali, actually, ginagamit ko tong hindi multimeter tester ang gamit ko rito. Kasi ang gusto ko lang naman yung continuity, yung ohms, malaga. At saka mga screwdriver plus screwdriver yan. Ito mga idol yung loob niya. Sa tingin ko parang okay naman lahat. Wala namang sunog or ano pa man. Kahit yung capacitor okay pa naman. Pero checkin din natin lahat yan. Ito mga switches, ito switch, maraming switch to sa loob yun yung nag-engage sa kanya pagka sarado pito at saka bukas. Nga pala, pagka mag-ayos ka ito, discharge muna yung capacitor, baka may kuryente gamit yung lunos nyo. Ayan, diferensya nito. So dala ko yung clamp amp meter kasi ampere. Ayan, hindi ko masira. Tanggalin nyo muna to, magnetron na to bago natin ma-check. Tanggalin natin yan. Tingnan natin kung may continuity yung itong dalawang poste. Checkin natin. Ayan, okay naman. Tingnan natin kung may ground. Pag may ground kasi, ang ibig sabihin no, sira na. Okay, wala. Tapos yung isang poste, wala rin. So meaning okay yung magnetron, yan. Ang sunod naman checkin ay yung capacitor. Ang capacitor, madali lang pag chinek nyo, pumalo, tapos biglang balik. Ibig sabihin okay. Tingnan natin kung gano'n. Naka-ohms pa rin tayo. Ilagay natin sa times 1 lang para makita natin. Lusan. Para medyo malakas. Ayun. Sobrang liit lang niya. Pumapalo tapos bumabalik din kagad. Ayun, bumabalik. Capacitor okay. Itong magnetron okay. Ang mga switch, tingnan natin kung okay. Pag nakasarado, dapat may engage yan. Ito. Tingnan natin, hindi naman to switch pero okay, chicken na lang. Parang temperature to. Tingnan natin kung okay. So yung pumapalo, okay. Ito switch to. Ito yung nagdidikta ko sa ano kung mag-okay. O yun, pumapalo. So okay din. Ito pa isa, pag timer to. Tingnan natin. Okay naman to. Yung isa, tingnan natin. Yung isang switch. Mahirap lang mga idol at malit. Ayan, okay. Papalo siya. Papalo, okay. Ito, isa. Tingnan natin kung okay. Okay din. So mga idol, okay lahat. Ang chicken na natin, yung fuse. At saka itong medyo may crowded Hindi ko alam kung ano. Ang gagawin ko dyan, gagano ko lang tapos tusok tayo ng konti. Tingnan natin kung pupalo. Pupalo ng mga idol. Tingnan natin yung switch. Ito yung switch nasa loob ng plastic. Tingnan natin kung okay. Ma-check nyo to kung dito at saka dito kung may continuity. Dapat pumalo to. Ang hirap
Maliit yung space. Ay, bakit wala? Wala siya. Ibig sabihin, putol ang loob. Pero mga idol, base sa experience ko, pagka ganitong may putol ang switch, yung fuse, ibig sabihin, may depektong pyesa. Pero hindi ko rin alam kung ito to o hindi. Base lang sa pag-aaral. Tingnan natin. Yan. Ang hirap tanggalin eh. Yun, tanggal. Bakit dito nangyari? Yun. Binuksan ko to. Chinik ko yung mga switch dito. Okay naman lahat. May continuity. Ito, walang grounding. Hindi ground siya. Pero yung terminal niya, okay naman. Puwapalo. Pag chinik mo yung dalawang terminal, puwapalo. Pero hindi ground. At saka ang capacitor, puwapalo. Tapos bumabalik agad. So, ang inisip ko yung check. Itong fuse dito. Yan, fuse yan. Okay naman. May continuity. Kaso nung chinik ko yung fuse doon, nakita ko ganito. Ayun, parang putol. Ngayon ako nakakita ng gatong fuse. Fuse pala to. Siguro, wala lang glass. Pero ang nasa loob nito, para ding katulad na nasa glass, na napuputol pagka hindi kaya load. Tingnan ko naman, okay naman lahat ng gamit. Ang iniisip ko, paano pumutok to? Siguro sobrang overuse siya or hindi ko alam. Basta tingnan ko lang kung ibalik ko kung pumutok ulit. Ibig sabihin may sira dito, diode o capacitor sira. O kaya ito, hindi naman itong magnetron eh. Okay naman eh. Siguro yung transformer sira, pero sa switch, sa mga switch okay lahat. Tingnan natin kung bali ang ginawa ko muna, pinagdugtong ko lang. Papalitan ko ng bagong fuse. Ganun lang muna ang gagawin ko. Itry kong puputok uli. Tapos ito ibabalik ko na. Ibabalik na natin to. Kasi wala ang problema sa Megatron, Magnetron. Magnetron pa lang. Tawag ko Megatron. Walang problema dito. Okay siya. Yan. So bale ito lang, tingnan natin kung puputok ba siya o hindi. Pero ibabalik ko muna yung mga cover niya para baka mamaya may kasi ito may ano tawag dun? Ano mo natin sa mga hélice baka sumabit. Pumutok pa lalo. Baka lalo hindi mapakinabangan. Yan. I-try natin mamaya. Try natin kung puputok siya. Ibig sabihin, kung pumutok siya, talaga may sira dito. Pero kung hindi naman, di okay pala. Baka na ano lang. Ayan na mga idol. Bali i-check natin kung gagana ba o hindi. Ayan. Ganyan ang ginawa ko. Pinagkabit ko lang yung naputol. Ito. Tapos tingnan natin kung pag sinaksak. Yun. Tingnan natin kung ano nangyari. Wala naman. Bali naglagay nga pala ako dyan ng tasa na may tubig. Tingnan natin kung iinit. Tingnan natin kung iinit yan. So ilagay natin sa 2 minutes. Okay naman, walang naputok siguro. Tingnan natin, tanggalin natin sa saksakan kasi mahirap na. Tingnan natin kung uminit ba yung nilagay ko. Para mainit. O yan. Mainit mga idol. O yan, may usok pa. May usok na malabas o. Yan o. Umusok. So ibig sabihin, okay naman siya. Umusok yung ibig sabihin mainit. Ayan o. Hindi ko lang kung kita yung usok. Pero umusok talaga siya. Ayan o. So ibig sabihin okay yung pyesa niya. Okay yung pyesa niya. Hindi ko lang alam kung bakit siya pumutok. Baka sa sobrang tagal lang ginagamit kaya pumutok. Ewan ko. Pero okay naman siya. Tinry ko na mga 1 minute mahigit. Okay naman. Wala pumutok. So, itutuloy ko lang mga idol. Bale, pagdutuin ko lang yon. Siguro gano'n na. Hindi ko na bibilan ng fuse kasi fuse din naman yun eh. Bale, gano'n lang din yung ginawa ko. Hindi ko na apirtan. Dugtong ko lang. Yan. Pinagdugtong ko lang. Kung may short naman dyan, maano pa naman yan, mapuputol pa rin yan.
tingin ko safety naman yan. Isasarado lang, ganyan lang. Pag sarado, ganun lang. Sisiran doon kasi may clip siya doon. Ayun, lagay niya talaga. Yan. So bali nakaganyan dati kanina. Yan. Tingnan natin kung gagana pa rin siya. Ganyan. Yan. I-ganyan natin. Ayun, try ko na. Ibalik ko na yung mga screw niya sa cover. Yan. Isa lang, dalawa. Tapos sa likod. Bali, 4 yan. Tapos dito sa isang gilid, isa lang. Yan. Naglagay uli ako ng tubig sa tasa. Tingnan natin kung init. Yan. Pakinig nyo, naga naman. Ay, dada tayo eh. Yan. Tapos, tingnan natin kung uminit. Sana uminit. Oh, umuusok mga idol. Ayun o. Kita yung usok. Umuusok yung tubig. Ibig sabihin, mainit na mainit siya. Within 2 minutes. Hindi, wala naman nangyari sa kanya. Oh, mainit. Yan. So, mainit talaga siya, mga idol. Hindi ko kahit alam kung nakita nyo yung pagbukas ko, umuusok lahat to. Ibig sabihin, mainit na mainit to. Mainit na mainit ang tubig. So, ganoon lang mga idol. Gayahin nyo. Pero lagi, safety. Isipin nyo kung natanggal nyo yung saksakan, kung babaklasin nyo kasi high voltage lahat yan eh. So, ganoon lang mga idol.